Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, sirah. Ito na yung pagbabalik ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. At kasama na rin nito yung pagdadao niya sa iba't ibang mga tribo. So yung kabilang sa mga tribo na dinaawahan niya, yung Banu Hanifa, at yung huling nabanggit natin, yung Bani Amir bin Sa'sa'a, na hindi rin naging maganda yung tugon sa kanya. Na gusto ng Banu Amir na kapag mamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila yung magmamana. Pero usapin ng khilafa kasi, maaring sa panahon na ito, hindi pa kumbaga hindi pa dumating yung wahi ng khilafa nasa Quraysh. Kaya nung namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga sa Madina na siguro ipinahayag yun. Yun na rin naging paninindigan ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kasi nung namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, actually nandun sa Omar series nga rin. Nabutan nila yung ilan sa mga Ansar nagmi-meeting kung sino yung magiging khalifa o kung ano magiging sistema. Pero yung dumating silang tatlo, si Abu Bakar, si Omar, at si Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah. So kinausap nila yung Ansar ng khilafa ay nasa Quraysh. At ang mga Ansar, ang trabaho nila, maging Ansar ng khilafa. Pinalala yun ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kasi para sa mga sahaba, wala namang kwenta yung pamumuno eh. Hindi mga hulugan na magiging mas marangal ka sa paningin ni Allah. Ganun ang pamumuno. Hindi tulad ngayon magpapatayan yung mga tao para maging pinuno. Pero sa kanila, wala yun eh. Yun ang talaga. Kung wala lang yung sinabi na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang khilafa nasa Quraysh, ibibigay nila yun kahit kanino eh. Ikaw gusto mag-khalifa, sige. Pero may sistema kasing binigay. May ipinahayag kung paano tatakbo yung khilafa. Kaya yung naging paninindigan ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. At doon kabilang sa mga nakipag-meeting na yon, yung isa sa mga pinuno ng Khazraj, si Sa'ad bin Ubadah, na gusto nilang maging khalifa. Gusto ng mga Ansar na maging khalifa. Actually, si Sa'ad bin Ubadah, hindi talaga siya nagbaya din kay Abu Bakar eh. Pero hindi naman siya nagmurtad, talagang hindi siya nagbaya. Nung naging khalifa na si Abu Bakar, si Omar, nasa Syria na siya doon, umalis din siya ng Madina. Pero hindi naman naiulat na siya ay nagmurtad radhiyallahu anhu. So may kita rin natin yung kumbaga, mahalagang maunawaan natin yung kumbaga yung khilafa. At kung meron mang sahaba na sumuway sa khilafa ni Abu Bakar, hindi naman ibig sabihin yun na kumbaga nagmurtad yun o ano pa man. Eh dito ngayon, suwayin sa kasamaan, kawarij ka na. Kung ano-ano pang patwa yung yung babasahin sa iyo. Mga nanguhula lang eh. Pero alhamdulillah sa Islam, malinaw yung usapin ng pamumuno. Malinaw yung usapin ng pamumuno. At yung tinutukoy na wulatul umur sa mga ayat, mga hadith, yung mga pangkalahatang pinuno. Mga pinuno, bawa na nasa antas ng khalifa o ng antas ng gobernador na itinalaga ng khalifa. Pero yung nagtalaga sa sarili niya, hindi yun waliyul amr. Mandurugas yun. Nagtalaga sa sarili niya. Ang wulatul umur, yung nabanggit ko sa khutbah o sa mga nakaraang lecture, sila yung may bay'a yung mga tao sa kanila. May bay'a yung mga tao sa kanila. Tapos ang kanilang pamumuno, either nandun sila sa antas ng khalifa o itinalaga ng khalifa. Yun sila. At sa laki ng kanilang otoridad, may otoridad silang maningil ng buwis, magdeklara ng jihad, mamahagi ng ayuda. Dito puro singil lang eh, wala namang serbisyo yung nangyayari. Wala namang serbisyo yung nangyayari. At iba't iba pang mga bagay. So, hindi porke pinuno ka ng organisasyon na tinayo mo, aasta ka na parang nagbaya sa'yo yung mga tao.
at hindi ka pwedeng suwayin. Hindi ganun. Yan, naabuso. Naabuso yung mga kataga na pinuno, pamumuno. Yan, kapag yung tao hindi nag-aral, kung pinuno man siya yung pinuno, hindi siya nag-aral, abusuhin nga niya. At yung tagasunod hindi rin nag-aral, maabuso nga siya. Kasi isipin niya, kabanalan yung umuo ng umuo. Sabihin man natin merong matuwid. May matuwid na tagasunod yung nagdudulong-dulungan na pinuno. Palpak na pinuno, bobong pinuno, pero nagdudulong-dulungan. Merong matuwid siyang tagasunod. Hindi kasi nag-aral. Kaya ganun. Bandang huli, mawawala rin yung pagkamatuwid niya. Kasi ang tao nagiging matuwid ayon sa pagkilos niya sa mga dalil. Pagpapatupad niya, pagsasakatuparan niya sa mga batayan. Hindi yung porke nakikisama ka lang. Nangyayari ngayon para sa kanila, kala nila kabanalan yan. Walang kinalaman niya sa kabanalan. Walang kinalaman niya sa kabanalan. At yun nga, sa pagpapatuloy, walang marajaat Banu Amir, tahaddatu ila shaykin lahum, lam yuwafil mausim, likibari sinnihi. Nang natapos na yung Hajj, kinausap daw nila isa sa mga matatanda nila ng Banu Amir. Yung matanda nila na yun na kausap, hindi nakasama nung Hajj kasi matanda na masyado. At sabi nila, kumonsulta sila dun sa matanda. Waqalu lahu, sabi nung Banu Amir, Ja'ana fata min Quraysh min Bani Abdul Muttalib. Yaz'umu annahu nabi. Dumating daw sa kanila ang isang lalaki na taga Quraysh mula sa angkan ni Abdul Muttalib at nagaangkin na siya raw ay propeta. Yaduuna ilaan namna'uhu wa naquma ma'ahu. At inaanyayahan niya kami na proteksyonan siya at tumindig kasama siya para sa relihiyon na ito. Wa nakhruju bihi ila biladina. At gusto niya na isasama namin siya dito sa bayan natin. So yun yung sinabi nila doon sa matanda. Fawada ash-sheikh yadayhi ala ra'sihi. Yung sabi dito, nilagay daw nung matanda yung dalawang kamay niya sa ulo niya. Parang parang expression ng yung pagkamangha, pagkagulat, panghihinayang, ganun. Sabi niya, Ya Bani Amir, wahal laha min talaf, sasabi nung matanda. O Banu Amir, meron kayang, kumbaga, ano kayong talaf na tinutukoy dito? Kasi yung talaf pagkawasak basahin na natin yung mga susunod pang bahagi. So sabi niya, hal lahamin talaf. So kung gagawin niyo yan, kumbaga, kung gagawin niyo yan, magdudulot ba ito ng pagkawasak o magdudulot ba ito ng problema? Wahal la dunabaha min matlabin, sasabi nung matanda uli. Kumbaga, meron bang, kapag dumating naman yung pagkawasak na yun, meron pa bang pag-asa, kumbaga, na makabawi sila? Hindi pa malinaw kung yung konteksto ng sinasabi niya. Pero sinabi ng matanda, waladi nafsi waladi nafsi fulan biyadihi matakawalaha Ismail qat wa innaha lahaqqun fa ayna ra'yakum kana'ankum. Yung pala ibig din sabihin. Sabi niya, isinusumpa niya sa siyang may tangan ng kaluluwa nino man. Walang sino man sa mga angkan ni Ismail ang nagsabi ng ganong bagay. Ibig sabihin ng matanda, wala pang sino man sa Quraysh ang nag-angkin na siya ay propeta. Walang sino man sa Quraysh ang nag-angkin na siya ay propeta at ito ang katotohanan. Kayo, ano naman ang
pananaw ninyo. So parang itong matanda, so hindi rin siya naniniwala. Kumbaga nagulat lang siya na may nag-aangkin na propeta mula sa angkan ng Quraysh. Samantalang wala namang sino man sa kanila, sa mga inapo ni Ismail ang nagpakilala na propeta. Walang sino man. So tinanong naman niya yung mga tao, kayo ano naman masasabi ninyo sa kanya? So hindi na, pinutol na pala yung kwento tungkol doon sa Banu Amir. So yung matanda, hindi rin siya sang-ayon doon sa pagpapakilala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay propeta. So tinanong niya yung mga tao kung anong pananaw nila, pero hindi na nabanggit dito kung ano naging tugon nila. So ganun din siguro, tinanggi na rin nila. Siyempre, yung iba pang sahaba, lalong-lalo na yung mga taga-ibang lugar, liban pa sa Makkah, nangaral din sila sa kanilang mga tribo at iba pang mga tao. Aradal alal afradi wal ashkhas, nangaral sila sa mga individual na mga tao. Wa hasala min ba'dihim ala rududin salihah. At ang ilan naman sa kanila ay nagkaroon ng magandang resulta sa kanilang da'wa. Wa manabihi iddatu rijalin ba'da hadal musim bikalil. Meron nga rin na mangilan-ngilan na mga nagmuslim. Wahaka nubdatun minhum. At ito yung ilan sa kanila. So yung tatlo na unang nabanggit, yung Banu Kalb, yung Banu Hanifa, at yung Banu Amir, puro mga tumanggi na yun. Puro mga tumanggi. At ito naman yung ilan sa mga, alhamdulillah, nagda'wa. Umaring nagmuslim na sila doon sa Makkah. Tapos, pag uwi nila sa kanilang mga tribo, nagda'wa sila doon at merong mga ilan na tumanggap. Alhamdulillah. Parang ang pangalan nun, yung tribo ni na Abu Huraira, di ba? Yung nila doon, yung pinuno nila. Nagmuslim yun. At nagda'wa sa kanila. Kabilang si Abu Huraira sa mga nagmuslim. Si At-Tufail bin Amr ad-Dawsi. Yung pinuno nila. Si una na babanggit dito si Suwaid bin As-Samit na nagmuslim at nagda'wa din sa kanyang tribo. Kana syairan labiban. So siya daw ay matalino na makata ng panahon niya. Min sukkani Yathrib. Kabilang siya sa mga nakatira daw sa Yathrib doon sa Madina. So maring siya talaga yung kabilang sa mga naunang mga nagmuslim doon. Yusammihi qaumuhu al-Kamil. So tinatawag siya ng kanyang mga kababayan bilang al-Kamil. Kamil ibig sabihin perpekto. Yung walang kapintasan. Siguro ganun nga talaga yung ugali niya. Lijildihi wa shi'arihi wa syarafihi wa nasabihi. Siya daw ay tinatawag ng mga kababayan niya bilang perpekto. Tinutukoy nga dito jild eh. Siguro yung balat niya talagang makinis. Kasi minsan may lalaking ganun eh. Yung makinis yung yung balat. Makinis yung balat, maputi o ano pa man. Tapos al-Kamil dahil sa kanyang balat, dahil sa kanyang buhok nga yata ito eh. Sya'ar ito, hindi shi'ir. Yung buhok niya maganda. Hindi yung shi'ir na tula. So maganda yung balat niya, maganda yung buhok niya. O, pwedeng gwapo din. At sa kanyang karangalan at sa kanyang angkan. So marangal na angkan yung kanyang pinanggalingan. Ja'a Makkata hajjan o mu'tabiran. Dumating daw siya sa Makkah na nag-hajj o nag-umrah. Fadaahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Islam. At nagdaawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya. Faqala, la'alla alladhi ma'aka mitlu alladhi ma'i. Sasabi ni Propeta Muhammad, o hindi, yung nagsabi nito pala? Si Suwaid. Sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaring ang kung anumang meron kay katulad ng meron ako. Si tinutukoy niya dito siguro yung tula, yung paraan ng pananalita, paniniwala at iba pa. Tapos ito yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ladhi ma'ak?"
ano naman ang meron ka? Tinanong niya dun kay Suwaid. Sabi ni Suwaid, yung dala-dala mo pareho ng dala ko. Pero nagtanong muna si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ba yung tinutukoy mo na magkapareho tayo? Sabi ni Suwaid, hukmatu likman, hikmatu Luqman. Yung karunungan daw ni Luqman. Si Luqman yung yung nasa yung sa Surah Luqman. Hindi naman siya propeta. Pero naikilala siya sa kanyang katalinuhan. Kumbaga, so ibig sabihin yung taga Madina, kilala rin nila si Luqman. At kasama nga siya doon sa mga kumbaga, kwentong bayan, pero may katotohanan tungkol sa kanya kasi nababanggit siya sa Quran eh. So sabi ni Suwaid, yung katalinuhan ni Luqman na meron ako, meron ka rin. So kinikilala niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na matalino. Qala aridha alay fa'aradaha. So sabi ni dinugtong ni Suwaid, sige sabihin mo yung gusto mong sabihin. At yun nga, sinabi na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iba pa niyang sasabihin, inna hada kalamu hasan walladhi ma'i afdalun min hada. Afdalu min hada. Mainam ang sinabi mo. Teka nga. Gulo kasi yung dialogue eh. So sabi ni Suwaid, nasa akin yung hikmah ni Luqman na katulad lang din ng meron ka. So magkatulad tayo. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sige nga sabihin mo yung hikmah na sinasabi mo na pareho na meron tayo. So nagsalita na si Suwaid. Pero pagkatapos magsalita ni Suwaid, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan ay mabuting pananalita. Yung mga binitiwan ni Suwaid. So binanggit niya rin yung mga magandang aral siguro, mabuting asal. Pero sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mainam na pananalita yan, pero ang tangan ko ay mas mainam pa dyan. Mas mainam pa dyan. Qur'anun anzalahullahu ta'ala alay. Wa huwa huda wa nurun. Mas mainam pa dyan ang tangan ko. Kasi ang tangan ko, Quran na ibinaba ni Allah sa akin na gabay at liwanag. Fatala alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Quran. At binasa nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quran. Wadaahu ilal Islam. At tinanyayahan siya patungo sa Islam. So itong si Suwaid, makata nga siya, di ba? So narinig niya yung Quran, na-appreciate niya yung pagkakabasa sa Quran. Fa-aslama, at siya nga ay nag-Muslim. Alhamdulillah, siya ay nag-Muslim. Wakala, inna hada laqawlu hasanin. So sabi ni Suwaid, napakaganda nga ng pananalita na yan. At nung bumalik na siya ng Madina, falamma kadimal Madina, lam yalbith an kutila fi waqati bainal Ausi wal Khazraj qabla yawmi bu'ath. So nangyari ito kay ikasampung taon ng Hijra, di ba? Ay, ikasampung taon ng pagkapropeta. Ang Hijra sa ika-13 pa na taon. Ka-13 pa na taon. Pagbalik daw kaya pala hindi natin nababalitaan itong si Suwaid bin As-Samit. May mga sahaba, Samit yung apelyido nila kumbaga. Baka kamag-anak nito, anak nito. Halimbawa si Obada bin As-Samit. Baka kapatid nito, ni Suwaid. Tingnan natin yung si Obada. Kasi nakapanghinayang itong si si Suwaid. Bakit? Tinakda na ni Allah. Pagbalik daw niya ng Madina, napatay siya. Kasi yung taon na yun yung araw ng tinatawag ng mga Ansar tsaka nung Aus tsaka ng Khazraj, yung labanan sa Bu'ath. Ito yung malaking digmaan sa pagitan nila. Yung Aus tsaka Khazraj. Napatay daw itong si Suwaid bin As-Samit bago pa man yung araw ng Bu'ath. Napatay siya. Tingnan natin si Obada bin As-Samit. Maraming hadith na naiulat yun si Obada. Kung kaano-ano ba niya itong si Suwaid. Napatay siya.
Posible din, oh. Kasi ano, hindi naman nabanggit na ano, kasi wala pa naman jihad nun eh. Sa Makkah pa ito eh. Pero posible kasi, Muslim na siya eh. Muslim na siya. Wala pang jihad nito kasi ang jihad naman sa Madina nagsimula. Parang si ano, may isa pang sahaba ano din eh. Nung nagsyahada siya, pag-uwi niya, pinatay din siya. Si Urwa bin Mas'ud. Nalala niyo yung sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung kamukha ni Isa alayhi salam. Pag-uwi niya ng Taif, pinatay siya ng mga kababayan niya. Kasi nagdaawa siya eh. Pinatay siya ng mga kababayan niya. Yung Taif nga, talagang ayaw nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saka na sila nag-Muslim talaga nung ginera na sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So parang ganun yung kalagayan niya. So yung si Ubada, ano-ano niya kaya itong si ano? Si Suwaid. Hindi na nabanggit. Parang ano, walang nabanggit. Bali hanapin ko inshallah kung magka-ano-ano ba sila. Ni Ubada bin Samit. So napatay siya doon sa Bu'ath. Wal aglabu annahu aslama fi awailis sanati hadiya fi awailis sanatil hadiyati asyara minan nubuwa. So nagmuslim daw siya nung ika-11 na taon ng pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero namatay siya ng maaga. Marami pa ito eh. Meron pang isang ano, yung tawag nila si Zaidul Khail. Magaling yun na nangangabayo. Pero nung nagmuslim siya, namatay din siya kagad. Marami mga sahaba yung kumbaga hindi rin humaba yung buhay nila. Pero nakikilala sila sa kanilang kabutihan. Pangalawa sa mga dinakwahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong si Iyas bin Mu'ad radiyallahu anhu. Kana gulaman hadathan min sukkani Yathrib. Taga Madina din. O ito yung mga naunang mga nagmuslim sa Madina. So bata pa raw siya nung panahon na yun. Kadima fi waqdin min al-Aus. So kabilang siya doon sa Aus. Itong si Iyas. Itong si si Ubada kasi taga Khazraj eh. So posibleng itong si Suwaid taga Khazraj din. So itong si Iyas bin Mu'ad taga Aus naman. Ja'u yaltamisuna al-halfa min Quraysh ala qawmihim min al-Khazraj. Ayun. So nung dumating daw yung Aus doon sa Madina, sa Makkah, nang dumating daw yung Aus doon sa Makkah, parang kumbaga, ano naman yung labanan kasi nila eh. Kumbaga putol-putol. Pero ito, na siguro magsisimula na talaga yung malaking labanan nila. Dumating daw sila sa Makkah, humihingi sila ng tulong sa Quraysh na kaalyado nila. Yung Khazraj, kaalyado nila yung Aus pala, yung Aus, kaalyado nila yung Quraysh. At humihingi sila ng tulong sa Quraysh laban sa kalaban nila yung Khazraj. Wadhalika kabilu harbi Bu'ath fi awaili sanati hadi ashar. So parehong panahon lang din pala. Ika-11 na taon pagka propeta namatay si Suwaid. Tapos kinabukasan, nagsimula na yung Harbu Bu'ath. So itong si Iyas, mga ganong panahon din dumating. So sa ika-11 na taon ng pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangyari yung Bu'ath. It kanat niran al-adawa muttaqida fi Yathrib bayna al-kabilatain. So ito na yung panahon nga na matindi na yung kumbaga hidwaan sa pagitan ng dalawang tribo, yung Aus tsaka ng Khazraj. Wa kana al-Aus aqallu adadan min al-Khazraj. Mas konti daw yung Aus kaysa sa Khazraj. Kaya humingi sila ng tulong
sa Quraysh. Falamma alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimakdamihim ja'ahum. At ang nalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pagdating nila, pinuntahan niya sila, yung Aus. Fajalasa ilayhim, at naupo kasama sila. Wa qala lahum, at sinabi sa kanila, hal lakum fi khairin mimma ji'tum lahu? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, may silbi ba yung pagpunta niyo rito? Kasi pinuntahan naman talaga nila Quraysh, hihingi ng tulong. Hindi nga sinabi kung mag-uumra ba sila o mag-hajj. Yun yung ano nila. Faqalu madak, sabi nung Aus, ano yun? Kumbaga, anong pinagsasabi mo? Ano bang sinasabi mo? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana Rasulullah, ako ay sugo ni Allah. Ba'athani ilal ibad. Isinugo niya ako sa mga alipin ni Allah. Aduuhum ila ay ya'budullaha wala yushriku bihi shay'a. Nagaanyaya ako sa kanila, sa mga tao, na sambahin nila si Allah at ang hindi sila magtambal sa kanya ng kahit na ano. Wa anzala alayya al-kitab, at nagpahayag si Allah sa akin ng aklat. So ganun lang, direkta na niyang sinabi sa mga tao. Wala nang yung mga pasakalye. Dire-diretso. Kasi yung gabay naman na kay Allah eh. Wala tayong kailangan na magparapol. Yan kailangan magparapol ng ng aparador o ano pa man. Sapat yan. Susunod, susuway. Yun ganun lang magdawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dami na naiisip ng tao ngayon eh. Ang dami naiisip. Minsan nakapanghinayang yung effort. Yung effort nila na yung ganun katindi effort nila kakadawa. Ituon muna nila sa pag-aaral. Diba? Yun, naniniwala talaga ako eh. Para sa sino mang nagdadawa. Dapat mas mahaba yung oras niya mag-aral eh. Dapat mas mahaba yung oras niya na mag-aral. Hindi pwede baligtad. Mas mahaba yung oras mo na nagdadawa, nagtuturo kaysa nag-aaral. Kailangan tuloy-tuloy ang pag-aaral. Thumma dakara lahumul Islam, at ipinahayag na niya sa kanya yung Islam. Watala alayhimul Quran, at binasa sa kanila yung Quran. Faqala Iyas bin Muad, sabi ni Iyas bin Muad, ay qaumin hada wallahi kayrum mimma ji'tum bihi. Sabi ni Iyas, o mga kababayan, so itong binasa sa atin at kumbaga ipinahayag sa atin ay mas mainam pa kaysa anumang pinunta natin dito. Kasi pinunta naman nila doon yung Quraysh nga. Fakada Abul Haysar Anas bin Rafi rajulun min al-wafd. Hafanahu min turabil batha farama biha wajha Iyas. So pagkatapos daw noon yung pagkakasabi na yun ni Iyas, meron daw isang lalaki, si Abul Haysar, si Anas bin Rafi. Kumuha daw siya ng buhangin at hinagis sa muka ni Iyas. Kasi pinuri ni Iyas yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May nagalit sa kanya na tao kay Iyas. At yun nga, nung kasama ito ni Iyas, itong tao na ito. Kasama niya. Kumbaga, wag mo kaming pakialaman, kumbaga, wag kang pupuri-puri diyan sa hindi mo naman naiintindihan. Kasi bata pa si Iyas sa panahon na ito. Fali amri, laqad ji'na li ghayri hada. Sumpaman sa aking buhay, pumunta tayo rito, pero hindi para diyan sa pakikinig sa Quran. Yung sadya nila talaga yung humingi ng tulong sa Quraysh. Fasamata Iyas, at nanahimik na lang si Iyas. Wakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at tumayo na lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wansarafu ilal madinati min ghairi an yanjahu fi aqdi halfim min Quraysh. At umalis na rin yung mga taga Madina, pero hindi sila nagtagumpay na makuha ang suporta ng Quraysh. Kasi maaring iniiwasan din ng Quraysh na
pumanig sila sa kanino man. Kasi gano'n may mga bansa, minsan ayaw mo naman madamay sa away nila eh. Ayaw mo naman madamay sa away nila. Pero minsan kasi may mga bagay na malinaw kung ano yung tama at mali. At kapag hindi ka nakialam, maapektuhan ka rin. So kailangan mong pumanig. Hindi pwedeng gigitna ka lang ano pa man. Wa ba'da ruju'ihim ila Yatrib, lam yalbith Iyas an halak. Pagkabalik daw nila ng Yatrib, namatay din si Iyas. Namatay na naman. Marami nga siguro doon sila, mga naunang mga nag-Muslim na namatay agad. Kana yuhallil wa yukabbir fala yushakuna annahu mata musliman. At walang pagdududa na siya ay namatay na Muslim. Alhamdulillah. So, ilan na ito na nauna na nag-Muslim si pangalawa na ito, di ba? Ito si Iyas, tsaka yung nauna si Suwaid. Alhamdulillah na namatay sa Islam. At marami pang iba na dinaawahan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nag-Muslim at bumalik sa kanilang mga tribo at nag-Muslim din yung kanilang mga tribo, yung mga kababayan. Ito si Abu Dar al-Ghifari at yung iba pa. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.